Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi ito mga kaibigan. Usapang milyones na pera. Ganito pala, napakayaman nitong si Senyor Aguila at Mamerto Galaneda. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako mga kaibigan panoorin, tuklasin ang kayamanan na milyones na napakarami nitong si Senyor Aguila at Mamerto Galaneda. Gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So nasaan ang gagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Sa amin, 50-50 talaga kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nagkakulong ka na dito. Ha? Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito, Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dideduct sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Ford Mammer. Lagi, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nanggagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Sabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Unang, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa bunok-bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni Gobernador ng 1 million parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko muna. I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu.
itong bulok-bulok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako gumastos kayo noon. Pero wala pa kayong income doon galing sa bulok-bulok, ha? So saan galing yung preparasyon ninyo doon? Meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Babastan ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob Yes po. na binibigay, Oh, yes po. you did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado Yes ka? po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga, kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila, kung Anong magsishare kasing ba Vice sila. President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operasyon, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kwihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako mag-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require. O kung ayaw mo magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa Kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Kung bakit talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkuhan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyari sa'yo? pag mahibawaan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted. Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paksol. So yan ang form of punishment. Opo. Restriction inside camp. Po, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. Opo. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi-hingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, hingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang, yung hingi ng Manghihingi kayo? mga pagkain. Opo. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir. Okay, alright. Naku po, matindi na naman mga kaibigan. Usapang milyones. Naku, marami-rami ito. Hindi ho natin makwenta dahil usapang milyones ang pinag-uusapan diyan sa rolling ng video na pinanood po natin. At paalaala po muli sa lahat po na aking mga bagong subscribers ay ito pong ating tinatalakay ngayon na mga leader at kasamahang kulto sa pangunguna ni Sr. Aguila at Mamerto Galaneda. Sila po ay kasalukuyang nakakulong ngayon. Diyan po sa NBI Bilibid Prison sa Muntinlupa. Okay, mabuti po tayo hindi nakakaintindihan dahil marami po tayo mga bagong subscribers. Alam ko po, naiintindihan at alam na ng ating dati ng taga-subaybay. Naku po, matindi, di ba? Talagang usapang milyones. Gaano ito kalukuhan, di ba? Nagpakapakahirap ang kanilang mga membro, nangingisda,
Subalit ito pala ay 50% ng kanilang kinikita ay kailangan, required na ibigay ang kalahati ng huli ng isda dito ho kay Senyor Aguila at iba pa nilang kasamahan. Ay, gaano kadami ho ito? Napakarami ho nito. Dahil humigit kumulang 5,000 po ang membro. Siyempre, alangan namang walang trabaho yan. Ay wala namang ibang pagkukunan ho. Diyan no sa ikangay bundok ng kapihan. Karamihan no, ang hanap buhay nila ay pangingisda. Ngayon no, ang pumapasok doon sa kita ho nito, mga po'y membro, ay 50% sa isang buwan ho yan. Ay napakadaming pera ho yan, mga kaibigan. Kaya't gano'n na lang, dito sa ruling ko ng video, ang pinag-uusapan ay milyones na pera na kayamanan, subalit tinatanggi ho. Ano ang sabi? Ulitin ko, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Lumang tuktukin na yan, Galaneda. Lumang tuktukin na yan, Senyor Aguila. Naku po, di ba? Lahat, matagal na po natin sinabaybayan itong kulto sa panguna ni Senyor Aguila at Mamerto Galaneda. Ang bukang bibigo nila pag tinatanong, laging sinasabi, palusot.com ay wala po akong alam diyan. Kahit sa milyones na pera, ay wala po akong alam diyan. Yan lagi ang sinasabi. Ganyan po kasi nungaling yan. Mga kulto na ito na hanggang ngayon ay nandiyan po nagsisinungaling sa loob ho ng kulungan. Di ba? Nakakaawa, mga kaibigan. Ngayon, pag hindi ka ho nakabigay, ang pinakang-punishment ho ay restrict. Ano ibig sabihin ng restrict? Mayroon silang paksol doon. Doon magtatambay, magbabantay, at hindi pwedeng mangisda kapag sumuway ka. Di ba? May punishment, yung restrict nga. Talagang matindi, di ba? Ngayon, ang tanong, saan sila kukuha ng pagkain? Ay hindi nga yung kanilang kinabubuhay na pangingisda ay pinatigil dahil hindi sila nagbibigay ng kahati. Ito ang masakit, matindi, nakakalungkot isipin. Manghihingi ng pagkain ang mga bata. Manghihingi na lang. Yung mga bata, yung anak. Samantalang sila ay pasarap doon sa kanilang bahay, Senyor Aguila. May tagapunas, masarap ang pagkain. Ba't ang kanilang kinakain ho ay galing mismo dito sa mga membro? Hindi pag hindi ka nakabigay, yan po ang mangyayari. Walang makain dahil hindi pangingisdain. Ang mga anak, manghihingi na lang, kakaawa. Diba? Nakakaawa yung mga anak. Diba? Alam ko yung mga tatay ho dito. Makarelate kayo, pag-usap ang anak. Isipin mo yung mga anak mo, manghihingi ng mga pagkain ng ganito. Pero alam naman niya na kaya maghanap buhay ng kanyang tatay, subalit hindi pinagbigyan maghanap buhay dahil nga ayaw magbigay doon ho sa kahati na nga po'y kita na isda. Diba? Kaya dapat deserve ho nila na makulong at mahatulan ito ng habang buhay na pagkabilanggo ng ilang bises. Maraming bises ho dapat mahatulan ito. Dahil maraming kaso. Isang kaso, habang buhay na pagkabilanggo. Kung ilang kaso ho yan, madami. Dapat bawat isa diyan. Ang ating pundalangin, sana po, ay mahatulan ng habang buhay pagdating ng panahon, mga kaibigan. Nasaan po ang kayamanan po nila ngayon? Naiwan po diyan sa Socorro. Sa kapihan, hindi po nila nadala ang kayamanan diyan sa kulungan. Bagkos ang dala-dala po nila ngayon ay ang pawang kasinungalingan na hanggang ngayon po ay bit-bit po nila. Kung may kasabihan po tayo na ang kayamanan ay hindi po nadadala sa hukay kapag ikaw ay binawian ng buhay. Subalit kakaiba ang kwento nitong si Senyor Aguila Mamerto Galaneda. Ang kayamanan po nila ay hindi po nadala diyan sa kulungan. Ang saklap, di ba?
nakatulala sa hangin. Aba, ay tayo po'y nagpapakatotoo. Dahil kapag ikaw ay nakulong, kato yung nakikita nyo po diyan sa larawan ng mga nakakulong, ay nakatulala ka po magapon sa hangin. Di ba? Mainit, nagpapaypay. Babantayan po natin ito mga kaibigan dahil ayaw po natin na mangyari ang VIP dito sa mga nakakulong na ito, na mga baliw na kulto na maraming biniktima. Taong bayan po ay biktima din ito. Dahil sila po ay nagnanakaw ng mga ayuda. Saan galing po ang ayuda? Buwiso ng taong bayan, tax ng taong bayan. Mga kaibigan, kahit kung hindi ka man nagbabayad ng monthly tax. But dito ho, sabat na ikangapoy, mga binibili mo na patong. Kumain ka sa ng restaurant, may bat, fast food restaurant. Bumili ka ng anumang pangangailangan mo araw-araw, katulad ng gasolina, may bat. Kung ano man ang mga bisyo mo, ay pabumili ako, may patong na bat. Diyan pumapasok po yung buwis na ninanakaw ni Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Dahil kapag nagbigay po ang DSWD ng mga ayuda, ay ninanakaw po mga purpose, mga tupad. Tupad ba yun? Ninanakaw di ba? So, biktima po ang taong bayan dito sa pagnanakaw ni Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat at sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Palakpakan. Bye-bye.